Ikaw, O Kristo, ang daan, ang katotohanan at buhay, patungo sa amang mahal. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang panahong iyon, sinabi kay Jesus ni Juan, Guro, nakakita po kami ng isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng pangalan mo at pinagbawalan namin sapagkat hindi natin siya kasamahan. Ngunit sinabi ni Jesus, huwag niyo siyang pagbawalan sapagkat walang taong matapos gumawa ng kababalaghan sa pangalan ko ang agad magsasalita ng masama laban sa akin, sapagkat ang hindi laban sa atin ay panig sa atin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang mabiyayang hapon po sa inyong lahat at sa mga karaniwan na nagsisimba dito sa Basilika ng Jesus Nazareno ay nagtataka kayo first time ninyong makita ang aking mukha dahil first time ko po talaga magmisa dito at dahil ako po ay nagmakaawa kay Father June. Yan, sabi ko, Fads, bago ako mamatay ay sana makapagmisa man lang ako kahit isang beses sa buong buhay ko sa Nazareno. Dahil po ay ang simbahang ito ay malaking parte sa aking bukasyon bilang pare. 10 years ago, it was May 22, 2014, noong ako ay ma-ordain. Kami ay dalawa kaming magkasabay na na-ordain. Ang isa ngayon ay nasa Bicol, naka-assign. Ako po ay isang Agustinian priest, religious, dyan sa Intramuros. Kaya lang ngayon ako ay naka-assign sa Kalinga. Familiar kayo ng Kalinga, na province sa Cordillera region. Kukunti lang po kaming pari doon. Ang Kalinga po at ang Apayao ay iisa ang obispo. Kaya kami po ay magkakasama ang mga kaparian ng Apayao at ang Kalinga. So kukunti ang dayusisan, kaya ang mahal na obispo ay nag-i-invite ng mga religious para mapunan ang mga parokya na kulang. At marami din ang mga madre na pumupunta doon upang tumulong. Ang ratio ng pari doon sa mga mananampalataya ay parang 1:10,000. So ibig sabihin, kulang na kulang kami. Sa parokya na kung saan ako ngayon ay dalawa kaming naka-assign at marami ang mga Katoliko, ngunit marami din ang hindi Katoliko dahil ang parokya ay nabakante ng 10 years na walang pari. Yeah, dahil sa mga kaganapan, kaya walang gustong ma-assign. Kaya ito ang binigay sa amin ng obispo, so magti-10 years na rin ang mga Agustinian priest doon sa Lubuagan sa Kalinga. May mga taga-Kalinga po ba dito? So bago ako na-assign sa Kalinga ay na-assign ako sa Baseco
ng 5 taon at na-assign din sa seminaryo, na-assign din sa school. So for 10 years, marami na rin experience at maraming naging parte ng aking bukasyon. Kaya nga, sabi ko kanina, ang simbahang ito ay part ng aking pagiging pari dahil dito ako nangungumpisal. Kahapon po ay andyan ako sa likod no, nakapila at nagkumpisal every time na ako ay bumaba at pumunta dito sa Maynila. Ang pangumpisal ay devotion ko lalo na dito sa Quiapo. Nung ako ay seminarista, ang aming pangungumpisal ay sa Baclaran. Kaya kanginang umaga ay andun ako nagmisa upang magbigay ng pasasalamat sa mahal na ina sa kanyang tulong dahil sigurado akong hindi ako naging pari kung hindi sa mahal na ina, ang Berheng Maria. Ang debosyon ng aking pamilya, ng aking nanay, tatay, at buo kaming magkamag-anak ay may debosyon sa ina ng laging saklolo, ay ito yung aking ginawa at nagkataon na ang isang Madreng Redemptorist ay naging partner ko doon sa komisyon sa Kalinga. So kaya biyaya ng Diyos na nakapagmisa ako. First time. Dahil hindi lahat ng pari ay may ganitong pagkakataon na makapagmisa sa mga malalaking simbahang ito. Kaya sa akin ay biyaya ng Diyos. At andito po ako ngayon sa harapan ninyo para magpatunay bakit po kayo pabalik-balik dito sa simbahan? Bakit tayo pabalik-balik sa Nazareno? Kangina ganun din ang aking naibahagi doon sa Baclaran. Bakit? Kangina napakaraming tao. At 1 hour before the Mass, andun ako sa labas, naghintay, nagnilay, at nagmasid sa mga pumapasok ng simbahan. At karaniwan na nakikita ko sa pumapasok sa simbahan ay mayroong bakas ng kalungkutan, may bakas ng paghahangad sa Diyos na bakit tayo lumalapit. Kaya nabibahagi ko, sabi ko ay pag tayo ba ay pumapasok sa simbahan, believe na believe po ba tayo sa ating idinadasal? Believe na believe po ba tayo sa ating dinadasalan? Yan. Kaya nga po andito ako para patunayan sa inyo na hindi ako naging pari kung hindi ako believe na believe sa Poong Jesus Nazareno. Hindi ako pila ng pila once a month dyan sa loob ng 10 taon upang mangumpisal. Hindi ako babalik dito kung wala akong believe sa Kanya dahil hindi ko na kailangan i-explain. Ang Diyos, hindi tayo iniiwanan. At ang Diyos, ang Panginoong Jesus ay hindi tayo pababayaan. Amen? Yan. Kaya sabi ko kanina, sa mga karamdaman nandito, pag humiling tayo at hindi man pagkaloob ng Diyos na gumaling kaagad, sana gayahin natin si Santa Rita de Cassia, isang Agustinian na madre. Bakit ibinigay ng simbahang Katolika sa kanya ang titulo ng patrona ng mga imposible? Ano ang mayroon sa buhay niya na masasabi natin na imposible? Ang imposible po doon ay hindi dahil ang Diyos ay imposible, kundi laging sinasabi ni Santa Rita de Cassia, sa Diyos ay walang imposible. Ang imposible doon ay yung mga nangyari sa Kanya na sa paningin natin ay tila napakahirap mangyari sa isang tao. Yung patayin ang iyong asawa sa iyong harapan, yung mga nangyaring experience niya sa Kanya na parang kung sa ating titingnan ay parang iniwanan siya ng Diyos. Yan. Ang makikita natin sa Kanya ay hindi siya bumitaw sa Diyos. Yan. Kung hindi tayo bumibitaw sa Diyos, ang Diyos ay ganun din. Ang Diyos ay hindi tayo bibitawan. Kaya sa mga karamdaman natin, kaya Santa Rita ganun hanggang sa kanyang kamatayan, ito yung lagi niyang sinasabi, there is nothing impossible with God. Siya ang unang magpapatunay niyan sa mga
nangyari sa kanya sa hirap ng buhay na baliw-baliw siya no, doon sa kasya. Nawala siya sa kanyang sarili, ngunit hindi siya binitawan ng Diyos. Yan. Sana tayo din nananalig sa Poong Jesus Nazareno ay ating panghahawakan at huwag nating bibitawan. Kagaya niya kay Santa Rita, ang higit niyang idinadasal lagi ay hindi puro kanyang sarili. Panginoon, pagalingin mo ako. Panginoon, pagandahin mo ang buhay ko. Panginoon, gawin mong maganda ang dinadaanan ko. Ang laging hinihiling na Santa Rita de Cassia na pwede nating tularan ay yung kanyang pagdarasal para sa iba, sa kanyang asawa, sa kanyang mga anak, sa ibang tao, lalo na yung nakapatay sa kanya. Ang pinaka-imposible doon ay yung nakapatay sa kanyang asawa ay nagbago. Yan. So kung tayo ay humihiling sa Diyos, hindi lamang puro akin, 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 kundi ang masigit titingnan ng Diyos din sa atin ay ipinagdarasal ba natin ang iba. Yun ang aking nakikita din sa Poong Jesus Nazareno, no? Ang para lagi sa iba. Yun. Kahit na ang ating krus ay pinapasan pa niya, kaya hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Panghuli na lamang, ano ba ang buhay namin doon sa Kalinga? Ang aking assignment, dahil ngayon ay magdadalawang taon, ay actually hindi madali pag tiningnan natin. Ngunit ang aking nakita ay lagi doon sa salitang, hindi ako pababayaan ng Diyos. Ang mga pari, kami minsan ay natatempt na pag mahirap, ayaw naming pumunta. Pag mahirap ay medyo excuse muna kami dyan. Ang pinaka-challenge sa amin ay yung harapin ang challenge na yun ng buong tapang at buong tiwala sa Diyos. So kaya ipagdasal din natin ang ibang mga kaparian na minsan ay nanghihina. Lalo na pag ma-assign ka sa mission, doon sa Kalinga ay hindi kagaya dito sa Maynila na marami ang nagsisimba. Doon, ikaw ang pag-schedule ng linggo, ikaw ang maghihintay sa mga tao. Kaya doon sa subukin ang iyong pasensya. Ikaw ang maghihintay at huwag kang mag-expect na ang magsisimba ay mayroong dalang alay. Ang karaniwang alay doon na nakukuha namin tuwing linggo ay gulay. Ang pinaka-swerte namin ay pag-anihan at pag sila ay nagdala ng alay sa altar at ito ay bigas. At ang pinakagustong-gusto ko na pag sila, ang mga taga-Kalinga, pag nag-aalay, isinasayaw ang alay papuntang altar. Dance is very important for the culture in expressing their faith of thanksgiving to the Lord. Siguro tayo pag ganun din, kaya ba nating isayaw sa harapan ng Diyos ang ating mga daladalahin at ialay sa Kanya? Sa mga taong ito na kung saan ako ngayon, ay walang-wala ang karamihan, ngunit nakakaalay pa rin na kung ano ang mayroon silang maidala at mabahagi sa kapwa-tao at maidala sa altar ng Diyos. So sana tayo ay may ganun ding tibay ng pananampalataya at pananalig. Huwag bibitaw, no? Laging manalig sa Diyos dahil ang bawat panalangin, kagaya kay Santa Rita, ay dinidinig at sasagutin ng Diyos sa tamang oras at sa kanyang tamang pagkakataon. Muli po, ipagdasal niyo po ako at ang iba pang mga kaparian at pasasalamatan ko din si Father June dahil malaking part, no, siya sa aming ministry mula pang ako'y na-assign sa Baseco hanggang doon sa pandemic. Ang isang Father June ay nung sa Greenbelt pa siya ay napaka-generous sa pagtulong. Kaya Father June,
ang aking panalangin lang, ang aking maiganti sa iyo, sa iyong kabutihan at sa iyong pagtulong at higit ka pang gagamitin ng Panginoon sa pagtulong at paglilingkod sa simbahan at sa kapwa-tao.